Nagsimula na kahapon ang election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Hinigpitan naman ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa. Nagsimula na ring maghain ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Si Luisa Erispe sa report. Rise and shine, Luisa. Umarangkada na ang election period para sa barangay at SK elections 2023. Simula na ang gun ban at aktibo na rin ang mga checkpoint. Sabi ng PNP, higit 2,000 checkpoints ang itinayo ngayon sa buong bansa. So far, since na maglatag tayo ng checkpoint, up to time, wala pa naman tayong naitala ng mga major incidents in relation to sa mga checkpoints na ating pinakalat. Siguraduhin na yung ating mga pulis na nagkakandak ng checkpoint ay nandoon sa mga lugar na dapat ay maliwanag, mayroon silang mga marked vehicle, naka-proper uniform, at sundin to the letter yung ating police operational procedures, at siyempre yung pinakamahalaga yung strict observance of human rights at pagiging courteous sa mga passing motorists. Nagbukas na rin ang iba't ibang lugar para naman sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nais kumandidato. Ayon sa COMELEC, 672,432 ang kabuuang bilang ng mga posisyong paglalabanan sa BSKE sa Oktubre, tulad ng barangay at SK chairman, mga kagawad at miyembro nito. Pero sa tansya nila, aabuti ng 2 milyon ang maghahain ng kandidatura sa dami ng dumagsang. Tiniyak naman ng COMELEC, mahigpit sila sa requirements na ipapasa ng mga tatakbo. Sa Maynila nga, huli ang isang nameke ng dokumento. Isa pang babala ng COMELEC, kapag nakapaghain na, otomatikong kandidato na. Kaya kahit pa ang pag-post ng video o photo sa social media na parang nangangampanya, ituturing na itong early campaigning. Diyan sa Manila may nakita pa nga na mga fake na mga dokumento. Kung kaya sinabi natin, dapat kumpiskahin yung mga peking papel na yan, at pagkatapos kapapailan natin ng kaso yung nag-attempt pa rin na mag-file niyan. Hindi namin tatanggapin ang mga certificates of candidacy na kulang-kulang, may mga blanco. Number 2, nung mga overage na mga SK candidates at nung mga hindi registered voters natin. Sakop din ang social media. Ang lahat ng uri ng pangangampanya, print man o nasa ere o nasa social media ay sakop. Kaya kayo mga dati nauna pa, pinopromote ang sarili, nauna okay lang sa atin yon. Kung gusto nyo huwag tanggalin, o di sa September to kayo mag-file. Pero once na nag-file kayo ngayong araw, tanggalin nyo lahat na nasa social media. Pag nakita namin yan, ng EID namin, lagot kayo. Pag nakita ng mga kalaban nyo yan, lagot kayo. Nangako naman ang COMELEC sa kaso ng nuisance candidate, hindi na paaabutin pa ng eleksyon ang pagtanggal sa mga ito. Yung mga nuisance candidates, pinangako po ng inyong Commission on Bank na bago mag-eleksyon sa October 30, i-result namin lahat siya. Ibig sabihin, hanggat maaari, wala akong makakatakbo ng nuisance yung talagang nuisance. At kung hindi naman, mag-idesisyonan ka agad dyan bago mag-eleksyon. Samantala, ininspeksyon naman ng COMELEC ang filing ng COC sa Taguig. Ayon sa COMELEC, kitang suportado ng mga taga-Taguig ang paglipat ng 10 barangay dito mula sa Makati. Madami na nag-file ng certificates of candidacy mula sa 10 barangays. At hanggang ngayon, meron na siya nakapila. At i-intention na mag-file dito sa Taguig. Sumadya talaga sila para na mag-file ng kanilang certificates of candidacy. Isa lang ang ibig sabihin niya na kinikilala nila yung deklarasyon ng COMELEC. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.